Sa kabilang dako ng Dark Forest Ilailom ay hindi mapalagay ang king ng Team A na si Halimon. Naisip niya na nakakatakot nga raw doon. Anumang oras ay maaari siyang atakihin ng mga miyembro ng Team B. Napapaisip din siya kung gaano pa raw kaya katagal ang ipaghihintay niya doon. Nang may bigla siyang napansin na nagliwanag na paparating na skill mula sa gitna ng kagubatan. Nagawang makaiwas ni Halimon sa fire skill na inihagis sa kanyang kinatatayuan. Ngunit kahit ganoon ay ramdam pa rin niya ang init na dulot nito. Sinabi ng lalaking umatake na mukhang malakas daw ang pakiramdam ni Halimon kahit na wala naman sa itsura nito. Lumabas ang grupo ng mga lalaki at naglakad papalapit kay Halimon. Nagtanong ang isang lalaki kung gusto na raw ba talagang mamatay ni Halimon, bakit daw hindi ito umaalis sa kanyang kinatatayuan. Sinabi ng isang lalaki na madaliin na raw nila ito. Narinig daw niya na nahihirapan ang mga kasamahan nila sa pagharap kay Yuan kahit nakasama na ng mga ito sina Namgung Hun at Ro L. Talagang napakalakas nga raw pala ni Yuan. Hindi naman makapaniwala si Halimon sa nabalitaan niya na nagagawang makipaglaban ni Yuan sa Team B ng mag-isa lang ito. Tiningnan ni Halimon ang pwestong kinatatayuan niya. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Yuan na hindi niya raw ito matutulungan kapag lumabas ito sa loob ng bilog na guhit. Naisip ni Halimon na maaabutan rin daw siya ng grupong ito kapag tumakbo siya. Wala rin naman daw siyang tsansang manalo kapag nilabanan niya ang mga ito. Pero kung hindi naman daw siya lalabas ng bilog na guhit at makakatagal pa ng ilang oras ay sigurado raw siya na babalikan siya ni Yuan. Kinuha ni Halimon ang kanyang sandata sa loob ng kanyang inventory. Isa nga lang daw ang pagpipilian niya at iyon ay ang magtiwala kay Yuan at gawin ang sinabi nito. Natawa ang isang lalaki sa paglalabas ng espada ni Halimon. Nagbibiro raw yata ito, ano naman daw ang magagawa nito laban sa kanila. Sinabi naman ng isang lalaki na hayaan na niya lang daw ito, mukhang nasiraan na raw ito ng ulo. Sinabi niya rin na paghatian daw nila ng pantay-pantay ang contribution points na makukuha nila. Sumagot naman ang isang lalaki na alam na niya raw ito, basta raw siguraduhin ng mga ito na hahatiin nila ng maayos ang mga flags na makukuha nila. Nagbato ng dalawang kanay ang isang lalaki ngunit nagawa itong masanggahan ni Halimon gamit ang kanyang espada. Sa ginawa niyang iyon ay hindi niya napigilang mapaatras. Naisip ni Halimon na kailangan niya nga raw manatili sa loob ng guhit. Tumalon naman ang isang lalaki sa itaas ni Halimon upang atakihin ito. Pagbaba nito ay agad niyang sinipa si Halimon, natumba naman ito at nabitawan ang sandata na gamit-gamit niya. Bumagsak si Halimon sa pwestong kinatatayuan niya. Sinabi naman ng isang lalaki na napakadali naman daw niya itong natalo. Habang hawak si Halimon sa damit ng isang lalaki ay sinabi niya na basta raw kailangan niyang manatili sa loob ng bilog na guhit. Nagtanong naman ang lalaking kalaban nito kung ano ba raw ang binubulong ni Halimon. Sinabi niya na hindi raw personal ang gagawin niyang ito. Isipin na lang daw ni Halimon na minalas siya sa pagkakataong ito. Nagkaroon ng puting usok sa loob ng bilog na guhit. Hanggang sa bigla na lang tumilapon ang lalaking may hawak kay Halimon. Nagtaka naman ang dalawang lalaki kung ano ang nangyayari sa kanilang kasamahan. Napaubo at napahinga ng malalim si Halimon, nagtataka rin ito kung ano ang tumulong sa kanya. Hindi rin makapaniwala ang grupo na umatake kay Halimon sa kanilang nakikita. Mukhang multo raw ang nasa harapan nilang ito. Sinabi ni Halimon na hindi niya raw alam kung ano ito, ang mahalaga raw ay nagawa niyang makaligtas. Ang espiritong tumulong kay Halimon ay ang clone ni Yuan na nagmula sa kanyang skill na Heavenly Demon Spirit. Habang naglalakad ay naalala ni Yuan ang naging pag-uusap nila ni Ro L. Sinabi ni Ro L na kamangha-mangha nga raw si Yuan, sana raw sa sunod nilang pagkikita ay maging magkakampi na sila sa isang team. Naisip ni Yuan na nag-aksaya nga raw siya ng oras dahil tumagal ang naging pag-uusap nila ni Ro L. Pero mabuti na lang daw at naging maayos ang kinahinatnan ng pagpunta niya doon. Hindi niya na nga raw kinailangang patayin pa ang mga ito dahil ibinigay na nila ng maayos ang kanilang mga flag. Naisip niya rin na basta raw sinunod ni Halimon ang sinabi niya ay wala raw itong magiging problema. Pagmulat ng mata ni Yuan ay ini-activate niya agad ang kanyang skill na Cinder Eyes. Tumingin siya sa kanyang tabihan at naisip na ito na nga lang daw ang natitira. Sinabi ni Yuan na umalis na raw ang lahat kaya maaari na itong lumabas.
May bigla namang sumagot kay Yuan at nagtanong kung kailan pa raw nito nalaman na naroon siya. Sumagot naman si Yuan ang kani-kanina lang. Nagpakita na ang invisible na lalaki at sinabing matalino nga raw si Yuan gaya ng mga nababalitaan niya. Naisip ng nakatalukbong na lalaki na kahit daw napakalaki ng apoy na pinakawalan ni Yuan ay hindi man lang ito nag-iwan ng marka at sunog sa paligid niya. Bukod nga raw sa lakas ng kapangyarihang ito ay ito palang daw ang unang beses niyang makakita ng skill na may kakayahang sumunog ng specified targets. Ang fire skill nga raw na ginamit ni Yuan ay may sariling will. Kapag nga raw nakita ito ng taong iyon ay sigurado siya na nanaisin niya ito. Nagulat ang lalaking nakatalukbong, nang biglang nagtanong si Yuan kung ano raw ang gagawin ng test examiner habang nagtatago ito sa suot niyang iyon. Nagtanong ang test examiner kung nakikita ba raw ni Yuan ang mukha niya. Sumagot naman si Yuan ang nakikita niya raw ito ng malinaw. Habang tinitingnan ng test examiner na si Hypnos si Yuan, ay napaisip ito kung kaya ba raw siya nakikita ni Yuan ay dahil sa skill nito. Mukhang may skill nga raw ito na may kakayahang makita ang ginawa niyang ilusyon kahit pa isa siyang ranker. Naisip ni Hypnos na mukhang may ibubuga nga raw si Yuan. Sinabi ni Hypnos na nasurpresa nga raw siya sa mga nalalaman niya ngayon kay Yuan. Akala nga raw niya ay susuguri na agad ni Yuan ang king ng Team B simula pa lang nang mag-umpisa ang kanyang pagsubok. Hindi niya nga raw akalain na susuguri ni Yuan ang napakalaking grupo ng Team B nang mag-isa lang ito. Habang nakatingin kay Hypnos ay naisip ni Yuan na isang araw itong sikat na Olympian ranker dahil sa kakayahan nito na gumawa ng ilusyon. Hindi nga raw dapat ito namamakialam sa ginaganap na opisyal na pagsubok. Kapag nga raw nalaman ito ng administrator, idagdag pa ang mga nangyari simula sa first floor, ay sigurado siyang magbabayad ang mga ito ng malaki. Naisip ni Yuan na talagang gagawin nga raw ng mga ito ang lahat ng paraan para tapusin siya. Nagsalita si Yuan at sinabing naghanda nga raw ang mga ito ng isang planadong patibong para sa kanya. Agad siyang nagpakawala ng skill na Holy Fire sa paligid niya. Nagtaka naman si Hypnos kung bakit nananatili pa ring nakatayo si Yuan kahit na kanina pa itong nasa ilalim ng kanyang mana. Ang isang normal na player nga raw ay makakatulog agad sa sandaling maramdaman nito ang pinakawalan niyang mana. Hindi pa naman daw siguro ganoon kataas ang stats nito para labanan ang epekto ng kanyang mana. Nagagawa nga raw siguro ito ni Yuan nang dahil sa lakas ng willpower nito. Akala nga raw niya noon ay kalabisan na para mag-aksaya ng panahon ang isang executive ng isang major guild sa isang player. Naalala niya ang ipinadalang mensahe ni Lady Hera na kailangan niya raw patayin si Yuan kahit na anong mangyari. Hindi na raw mahalaga kung anong paraan nito, basta raw isakatuparan niya lang ang ipinag-uutos nito. Ngayon nga raw ay alam na niya kung bakit ganoon na lang ang pagkabahala ng mga nakakataas at kinailangan pa ng mga ito na magpadala ng isang ranker para lang patayin si Yuan. Nabalot si Yuan at Hypnos ng kakaibang aura na nagmula sa skill na Dark Knight ni Hypnos. Ang skill nga raw na ito ay may kakayahang mag-cast ng isang ilusyon sa sino mang nabubuhay sa loob ng nasasakupan nito at may epekto ito na sapilitang pagtulog. Sinabi ni Hypnos na mas mataas na level ng araw ng Dark Knight ang pinakawalan niya. Mukhang nahihirapan na raw itong labanan ni Yuan. Unti-unting napapikit ang mga mata ni Yuan nang dahil sa epekto ng skill ni Hypnos. Sinabi ni Hypnos na itigil na raw nito ang paglaban sa skill niya at sumuko na lang ito. Bibigyan niya raw si Yuan ng isang matamis at malalim na panaginip. Hanggang sa tuluyan na ngang napapikit si Yuan sa kanyang kinatatayuan. Unti-unting lumapit si Hypnos sa nakatulog na si Yuan. Habang hawak ang isang maliit na kutsilyo ay sinabi ni Hypnos na kapag nga raw sinabi ng isang player na nagmula sa ibabang palapag na gaya ni Yuan, na nakaharap nito ang isang Olympian ranker ay iisipin daw ng lahat na nagsisinungaling ito. Hindi nga raw iisipin ng mga ito na may laban sa kanya si Yuan. Hindi nga rin daw maniniwala ang mga ito na ang isang baguhang player ay magkakaroon ng tsansa na makilala ang isang ranker mula sa Olympus. Napakaswerte ng araw ni Yuan na nakaharap nito ang isang ranker na gaya niya. Maaari raw nitong ipagyabang sa iba ang pangyayaring ito, iyon ay kung magagawa pa nitong mabuhay. Inilalapat na ni Hypnos ang hawak niyang kutsilyo sa leeg ni Yuan. Sinabi niya na nakakapanghinayang nga raw ang lakas na taglay nito.
Bago pa niya ito mapatay ay biglang nagising si Yuan at inatake sa dibdib ang nakatalukbong na si Hypnos. Hindi naman nakaiwas si Hypnos sa pag-aakalang napatulog na niya si Yuan. Nagkaroon ng sugat sa kanyang dibdib si Hypnos, hindi ito makapaniwala na masusugatan siya ni Yuan. Sinabi ni Yuan na sayang daw dahil mababaw lang daw ang nagawa niyang pinsala kay Hypnos. Nagalit naman si Hypnos sa ginawang pagpapanggap ni Yuan. Napakawalang hiya nga raw nito para gamitan siya ng pandarayang paraan. Sinabi ni Yuan na wala raw sa posisyon si Hypnos para magsalita ng ganoon. Wala rin naman daw siyang intensyon na ipagmalaki ang pakikipaglaban niya sa isang ranker. Pero hindi na rin daw masama kung ipagkakalat niya na nakipaglaban siya sa isang duwag at madayang Olympian test examiner. Sumagot naman si Hypnos na hindi raw magbabago ang resulta ng laban nilang ito kahit naasarin siya ni Yuan. Kinontra naman ito ni Yuan at sinabing nagkakamali raw ito. Dumaloy ang itim na mana mula sa Edge of Nightfall ni Yuan. Mula sa kanyang espada ay nabalot si Yuan ng Dark Attribute mana. Nakatanggap siya ng notification na sa ilalim daw ng skill ni Hypnos na Dark Knight ay mas bumilis ang recovery rate ng kanyang stamina. Umabot ng 200% ang stamina recovery speed ni Yuan. Sa epekto rin ng Dark Knight skill ni Hypnos ay naging mas maayos rin ang pag-recover niya ng mana. Nagkaroon siya ng 100% mana recovery speed. Maging ang kanyang mana amplification ay naging mas maigi rin at umabot ng 100%. Sinabi ni Yuan na malaki raw ang magiging pagbabago nito. Iyon daw ay dahil hindi lang daw kay Hypnos na bibilang ang gabing ito. Habang hawak ang kanyang espada ay naisip ni Yuan na mabuti raw at bumilis ang pag-recover niya ng kanyang stamina at mana. Ang Edge of Nightfall nga raw ay isang espada na nagniningning sa dilim, isang araw itong espada na mayroong limitasyon. Pero sa sitwasyon nga raw na perpekto ang synergy na gaya nito ay nagiging isa itong ultimate item sa ilalim ng kadiliman. Naisip ni Yuan na si Hypnos nga raw ay isang close-range mage na gumagamit ng Dark Attribute mana na angkop sa ginagawa nitong ilusyon. Nagawa niya nga raw itong masugatan pero halos balewala pa rin ito dahil isa pa rin itong Olympian ranker. Gayunpaman ay malaki raw ang kumpiyansa niya laban sa mga tipo ng kalaban na gaya nito. Ini-activate ni Yuan ang kanyang mga skill na Cinder Eyes, Holy Fire, Gigantification, gayon din ang Dark Divine Crystal na nasa kanyang kamay. Matapos ang kanilang paghahanda ay unti-unting naglakad si Hypnos at Yuan papalapit sa isa't isa. Hanggang sa binilisan na ng mga ito ang paghakbang at nagsimula na silang tumakbo ng mabilis upang sugurin ang isa't isa. Sa una nilang sagupaan ay nagtama ang kanilang mga espada. Naglaban ang dalawang klase ng kapangyarihan mula sa kanilang mga sandata. Napaatras ang dalawa sa isa't isa dahil sa lakas ng impact na dulot ng kanilang mga kapangyarihan. Nagkaroon ng malaking pinsala sa paligid na nasasakupan ng kanilang labanan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Hypnos at agad na sinugod si Yuan, gusto na niya agad wakasan ang buhay nito. Nagawa namang maiwasan ni Yuan ang pag-atake nito sa pamamagitan ng paglilihis ng kanyang katawan at pagpapadulas paiwas sa espada ni Hypnos. Matapos noon ay inihanda niya agad ang kanyang espada upang gumawa ng counter-attack kay Hypnos. Tinamaan ni Yuan ang katawan ni Hypnos ngunit naging napakadali ng ginawa niyang paghiwa, isa lang palang ilusyon ang tinamaan niya. Agad na hinanap ni Yuan ang orihinal na katawan ng kinakalaban niyang si Hypnos. Humarap si Yuan at sinugod ang nasa likuran niyang si Hypnos, gumagamit nga raw ito ng ilusyon upang magsilbing clone sa labanan nilang ito. Sa pagsugod ni Yuan ay nag-counter-attack din si Hypnos, nagawa rin itong maiwasan ni Yuan. Nagtaka si Hypnos nang biglang lumakas ang malakulay lilang apoy na gamit-gamit ni Yuan. Hindi siya makalapit ng maayos kay Yuan dahil napakainit nga raw ng apoy na ito. Sa patuloy na paglakas ng skill na Holy Fire ni Yuan ay hindi na naiwasang mapaatras ni Hypnos. Hindi niya malaman kung ano talaga ang fire skill na ito. Mas kumapal pa ng kumapal ang Holy Fire skill ni Yuan. Hanggang sa bumulusok ito pasugod kay Hypnos, nakatalon si Hypnos sa kanyang bandang kaliwa at naiwasan ang pagsugod ng Holy Fire. Nagtataka siya kung ano na ang nangyayaring ito. Bakit ba raw bigla na lang nagwala ng ganoon ang fire skill na ito?
Nararamdaman na rin daw niya na mas lalo itong umiinit. Habang inaalis ni Hypnos ang malakulay lilang apoy sa kanyang kamay ay may bigla itong napagtanto. Hindi nga raw talaga mainit ang apoy na ito, sa pakiramdam niya lang daw ito nararamdaman. Akala nga raw niya ay isa lang itong fire skill na may sariling will, mukhang tumatalab daw ito habang binabasa ang kanyang emosyon. Mapanganib nga raw ang skill na ito dahil nagbabago raw ang lakas ng kapangyarihan nito depende sa level ng nararamdaman niyang takot. Nagpakawala ng malakas na atake si Hypnos at hinawi ang nakaharang na Holy Fire skill ni Yuan. Kasabay rin ito ang paglakas ng kidlat na bumabalot sa kanyang katawan dahil sa nakukuha niyang penalty. Nagulat si Yuan sa ginawang ito ni Hypnos. Hindi na hinayaan ni Yuan na makapagpahinga pa si Hypnos at agad na tumakbo pasugod dito. Habang sumusugod ay naisip niya na isang ang ranker si Hypnos, hindi niya nga raw akalain na magagawa nitong mahawi ang kanyang Holy Fire. Sa pagsugod ni Yuan ay nagtama muli ang kanilang mga sandata. Bawat isa sa kanila ay walang plano na magpatalo sa isa't isa. Kada tama ng kanilang mga espada ay nagdudulot ito ng malakas na impact sa kanilang katawan. Naramdaman ni Hypnos na papalakas ng papalakas ang penalty na natatanggap niya. Naisip niya na kailangan na niyang araw tapusin agad ang labanang ito. Sumugod na si Hypnos paabante kay Yuan, sa bilis at lakas ng kanilang sagupaan ay nagkasira-sira na ang buo nilang kapaligiran. Napapaatras man si Yuan sa labanang ito ay nagagawa niya namang makaiwas at madepensahan ang bawat pag-atake ni Hypnos. Hindi na mabilang kung ilang beses nagbanggaan ang mga sandata ni Yuan at Hypnos, sa pagtagal ng kanilang laban ay paglaki rin ng pagkamangha ni Hypnos. Talagang namumukod tanging araw ang kapangyarihan ni Kim Yuan. Kung lilipas pa nga raw ang matagal na panahon at magiging isa itong ranker, gaano pa raw kaya kahalimo ang magiging lakas ni Yuan? Naisip ni Hypnos na kailangan nga raw nila itong mapigilan ngayon. Nagkaroon ng napakalaking buwan sa bandang itaas ni Yuan, nagmula ito sa skill na Moondream ni Hypnos. Naisip ni Hypnos na kailangan na nga raw mamatay ni Yuan sa lugar na ito. Unti-unting nagkalamat ang malaking buwan na ginawa ni Hypnos. Hanggang sa tuluyan na itong nasira at sumabog, mula sa pagsabog ay bumagsak ang malalaking tipak ng mga bato sa direksyon na kinatatayuan ni Yuan. Habang nangyayari ito ay nagtanong si Yuan kung hindi ba raw natatakot si Hypnos sa administrator. Sumagot naman si Hypnos na nasa Olympus lang daw ang kanyang buong katapatan. Sinabi naman ni Yuan na nagpapatawa raw yata ito. Nagalit naman si Hypnos kay Yuan, sabihin na raw ng ignoranting si Yuan ang lahat ng gusto nito pero hindi raw nito maiintindihan na ginagawa niya ito para sa isang napakalaking kadahilanan. Matapos marinig ang sinabi ni Hypnos na napakalaking kadahilanan, ay naisip ni Yuan na ito nga raw ang walang alam kung gaano kalaki at kabigat ang dinadala niya ngayon. Naalala ni Yuan ang naging pag-uusap nila ng mga kaibigan niya na mga inner gods. Sinabi nga raw noon ni Kronos na kung sino man daw ang magbalik sa kanila sa nakaraang panahon ay kailangan itong buhatin at bitbitin ang buong tore sa likuran nito. Kung sino man daw ang magbalik ay kailangan na may kakayahan ito na buhatin ang lahat ng bigat at gampanan ang matatanggap nitong responsibilidad. Sa ganoong paraan nga raw ay maiiwasan nila na masira at magdusa ang mga daan-daang mundo na kung saan ay magkakasamang naninirahan ang bilyon-bilyong mga nilalang. Naisip ni Yuan na kahit nga raw siya na inukit ang pangako sa kanyang puso sa mga kaibigang naiwan niya ay hindi basta-basta sinasabi ang napakalaking kadahilanan. Tinawag ni Yuan si Hypnos at sinabing hindi man daw niya alam pero isa lang daw ang sigurado niya. Ang greater cause daw ay sinasabi lang kapag nakahanda kang magsakripisyo ng iyong sarili at hindi ng ibang tao. Hindi naman nagustuhan ni Hypnos ang tono ng pananalita ni Yuan. Naisip ni Yuan na siya nga raw ang may karapatan na magsalita ng bagay na ito dahil sa ginawa niyang pagbabalik upang ulitin na naman ang malaimpyernong pakikipaglaban. Ngumiti si Yuan at tinanong si Hypnos kung mas maangas daw ba ang sinabi niya kumpara sa nalalaman nito. Bumilis ang pagpatak ng mga malalaking tipak ng bato sa pwestong kinatatayuan ni Yuan. Nagpatong-patong ito hanggang sa tuluyan ng matabunan si Yuan. Natawa naman si Hypnos sa sinapit ni Yuan, napakarami pa raw nitong sinasabi pero isa lang din naman ang naging katapusan nito. Ano naman daw ang maangas sa sinasabi nito?
Wala raw itong karapatan na pangaralan siya dahil hindi naman ito naiintindihan ang hangarin ng Olympus. Naisip ni Hypnos na isang araw napakalaking hindi mapapatawad na krimen ang ginawa niyang ito sa loob ng tower. Huminga ng malalim si Hypnos habang nakapikit, at naisip na ginawa niyang araw ito para sa Olympus. Bigla namang lumabas si Yuan sa likuran ng nagpapahingang si Hypnos at sinaksak niya ito ng kanyang espada. Hindi makapaniwala si Hypnos na nagawang mabuhay ni Yuan sa Moondream skill na pinakawalan niya. Napaubo ito ng maraming dugo dahil sa pagtagos ng sandata ni Yuan sa kanyang likuran patungo sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Yuan ang paglakas ng penalty na tinatamo ni Hypnos, nangangahulugan ito na malakas ang sunod nitong pakakawalan. Humiyaw si Hypnos kasabay ng paglalabas nito ng malakas na kapangyarihan. Lumawak ang penalty na natatanggap nito at nagsimula na ring lumabas ang mga dugo sa katawan nito. Nagawa namang makalayo ni Yuan bago pa ito nakapagpakawala ng malakas na kapangyarihan. Habang hawak ang nagdurugong dibdib ay napatanong si Hypnos kung paano raw nabuhay si Yuan. Ang kanyang skill na Moondream nga raw ay may kakayahang baguhin ang takot at gawin itong makatotohanan. Kahit pangaraw may kakayahan si Yuan na makakita sa isang ilusyon, hindi raw maaaring wala itong maramdaman na takot sa napakaraming tipak ng bato na bumagsak sa kanya. Napatanong si Hypnos kung ano raw ang mga mata ni Yuan. Sumagot naman si Yuan na mahusay nga raw ang mga mata niyang ito. Nainis si Hypnos sa isinagot sa kanya ni Yuan, hindi pa nga raw dito nagtatapos ito. Hindi man daw gumana kay Yuan ang kanyang mga illusion skills ay may ibang paraan pa naman siya na maaari niyang gamitin. Napangiti naman si Yuan sa narinig niya at sinabing mali raw ito. Hindi pa nga raw ganoon kakumpleto ang kanyang skill na Cinder Eyes pero ito pa rin daw ang pinakamabisang counter skill sa mga ilusyon. Ito nga rin daw ang dahilan kung bakit kumpiyansa siya sa labanang ito. Sinabi ni Yuan na dito na nga raw nagwawakas ito.